Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, nakakarinig siya ng ingay dito sa driver side na ang naging diagnose ko nga dito mga boss ay itong shock absorber, sira na. Ayun mga boss, nung diniin ko, hindi na umangat itong piston niya. Naayon naman kay customer, bagong palit lang daw itong shock absorber niya. Saan bagong palit? Sabi nila Yari ka! Ayun mga boss, kung makikita nyo, mahina na talaga itong shock absorber ni customer. Malamang bagong surplus ito, hindi siya brand new. Tingnan nyo, pag sumipa yung piston niya, napakabagal na eh. Oh. Nakita nyo naman kanina, di ba, nung tinulak ko itong piston dahan-dahan, halos hindi siya umangat eh. lambot eh. Yari ka. Kaya pala mga boss, bago ko simulan itong sasakyan ni customer, sabi ko sa kanya kung niloward ba itong harapan. Kasi nakasubsob itong sasakyan ni customer eh. Kaya inisip ko tuloy na pinutulan itong coil spring. Yun naman pala, mahina na pala itong dalawang shock absorber dito sa harapan. Kahit na hindi na ako mag-pair sa mga boss, tignan nyo, di ba? Lubog agad eh. Kaya yung sinasabi ni customer na ingay, dyan na nga nang gagaling yun. Bago yung shock mounting, pero yung shock absorber, luma. Sa nakita ko dito mga boss, yung dating may-ari ng sasakyan, biktima rin. Maaring nung pinagawa ito ng dating may-ari, meron itong kalampag. Na ang pinanggalingan lang nun ay yung shock mounting. Kaya nga bago yung shock mounting nito eh. Pero ang sinabi siguro nung gumawa sa dating may-ari nitong sasakyan, sira yung shock absorber pati yung shock mounting. Pero ang pinilitan lang yung shock mounting. Tapos binigyan na lang siguro si customer ng pinagpalitan na shock absorber. Pwede rin, second hand yung nilagay na shock absorber. Kaya nga ito, dala-dala ni customer yung pinagpalitan na shock absorber na ibinigay daw sa kanya nung dating may-ari. Sabi ko nga kay customer, di naman natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Pinakamaganda yan, palitan mo na ito ng bago. Dito po sa problema. Yan, bago talaga. Sige, tulak mo. Tagalin mo yung ano niya. Di ba, mabilis? Tulak mo yung pababa. Nanginig ka. Di ba? Oo. Ngayon, alam mo na ano. Kaya sabi ko kanina, ba't ang lambot? Pag tinutulak ko yung gulong, inaangat ko yung gulong, ang lambot. Kaya lang, sabi mo, hindi, bago yan eh. Totoo yung sinabi ko mga boss, nung sinabi ko na may problema ito sa shock absorber, sabi agad sa akin ni customer, hindi bago yan. Pero kaya lang naman nasabi ni customer yun dahil nga sa ibinigay pa nga sa kanya yung pinagpalitan gaya ng shock mounting pati itong shock absorber. Kaya talagang yun ang paniwala niya na bagong itong shock absorber. Kaya ang problema, ang bago lang yung shock mounting. Kaya ang problema ngayon, yung nakabili ng sasakyan. Punta na nga ako dito sa ginagawa ko mga boss after ko nga may lagay itong coil spring dito sa shock absorber, pinatong ko na rin itong shock mounting niya. Tapos yung nut na number 17, ipinakapit ko na sa thread, tsaka ako ngayon ipinal na yung higpit gamit itong socket wrench na number 17. Ayan na mga boss, naikpitan ko na. Siyempre, tingnan nyo muna maigi kung naka-align ba itong coil spring nyo. Meron siyang guide. Hindi yan basta-basta luluwagan nyo agad itong coil spring compressor niya. Dapat itong coil spring tama sa guide dito sa base ng shock absorber. Ibig kong sabihin, itong dulo ng coil spring, pag ipinatong mo yan dito sa shock absorber, dapat nakatapat yan sa stopper niya. At kung sa palagay mo, okay naman. O pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor mo. Sa pagtanggal naman itong coil spring compressor, nakita nyo naman, niluwagan ko lang yan. Hindi naman siya ganun kahirap. Pag okay na, kuha muna ako ng Allen wrench at box wrench sa number 17. I-check ko yung higpit ng nut dito sa shock mounting. Importante kasi yun mga boss. Sa gagawin ko mga boss, sisiguraduhin ko lang naman na mahigpit talaga itong nut dito sa shock mounting niya. Ang hirap kasi mga boss yung uulit ka ng trabaho. Kaya maganda, lagi kang naninigurado pag nagdi-DIY kayo. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Para hindi kayo mahirapan sa paglagay nitong shock absorber, unahin nyo dito sa ilalim para mas madali nyo siyang maiposisyon. Tsaka nyo ngayon iangat na itong shock absorber para mailagay nyo na rin itong washer niya. Tapos itong nut na number 17, ipakapit nyo na yan sa thread nitong rod ng shock absorber. Na pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong shock absorber dito sa steering knuckle. Medyo gagamit kayo ng kaunting lakas dyan mga boss para ma-connect nyo nga itong steering knuckle dito sa shock absorber. Dahil nga sa yung butas nitong steering knuckle at butas ng shock absorber, kailangan maisentro mo sila, mapagtapat mo para mailagay mo nga itong bolt. And mga boss, kung makita nyo, nailagay ko na itong bolt na isa dito sa shock absorber. Tapos yung isa pang bolt mga boss sa baba, ayan yung pangalawang bolt, ilalagay ko na rin. Tapos isunod nyo na sa ilagay itong bawat nut nitong bolt. Ipapakapit nyo na rin yan sa thread niya. Pag okay na, pwede ka na ngayon gumamit ng socket wrench na number 19.
para ma-final mo na nga yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber. Tapos, iposisyon mo na ngayon itong brake hose, pati itong ABS wire niya. I-connect mo na yan dito sa shock absorber. Tsaka mo ngayon ilagay na yung bolt niya na number 14. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinapakapit ko na yan sa thread niya dito sa shock absorber. Tapos gamit ka ngayon ng socket sa number 14 para ma-final mo na yung higpit. Tapos sunod mo naman sa ilagay itong plastic holder ng ABS wire mo. Ayan mga boss yung nilalagay ko. Importante yan para itong ABS wire mo hindi siya nakalaylay. Bukod doon, protection na rin yan para hindi matupi itong wire. Pag okay na, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo, higpitan mo pa itong nut mga boss, ayan o, ipakapit mo pa yun sa thread niya, tapos gamit ka na ng box thread sa number 17 para ma-final mo na yung higpit dito sa nut ng shock absorber mo. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutan, pwede mo na ngayon ilagay yung gulong. Siya nga pala mga boss, dahil nga sa same procedure lang naman ng pagpalit ng shock absorber dito sa kabilang side, hindi ko na ipinakita yun sa video. Basta tandaan nyo na parehas dito sa harapan ng sasakyan ni customer, pinalitan ko yan ng bagong shock absorber. At dahil nga sa okay na itong sasakyan ni customer, Diba? Tumaas siya. alam niyo mga boss, akala ko nung una nakalowered itong sasakyan ni customer kasi nakasubsub siya. Diba sabi ko kanina, nakalowered ba to? Sabi ko, wala namang pinagalaw eh, di ba? Kasi nga, yung jack ko kanina mga boss, hindi ko may pasok dito sa ilalim para may angat ko nga itong chassis niya. Pero ngayon, kung makikita nyo, pasok na itong jack ko. Maluwag pa nga. Kanina ayaw pumasok na yung jack ko eh. Hindi kong naniwala ako sa'yo, hindi ko kinalas yan. Ipinilit kasi sa akin ng customer na bago itong shock absorber niya. Bago yan! Yun naman pala, hindi pala bago. Kalimutan na nga natin yun. Punta naman ako dito sa isa pang problema ni customer. Dito naman tayo sa clutch. May kadyot daw ito pag binitawan yung clutch pedal. Tapos may time maganit itong ikambyo. Na ang hatol daw nung nag-check up, baba transmission. 20k ata sa sinisingil. Pero sa diagnose na ginawa ko, kung napanood nyo yung part 1, hindi baba transmission yan. Bago ni Perkit ito? Opo. Ba't pinalitan? Baka sabi ko, baka doon galing ang tigas. Okay lang. Bago ko sinimulan yung trabaho, chinek ko muna itong secondary clutch cylinder at nakita ko, bagong palit nga yung repair kit. Sinabi niya, boss. Hindi. Nagbibig na ako dyan. Kaya ako naman ibibleed ito mga boss dahil nga sa pwedeng merong hangin yan. Kaya may mga time, maganit daw ito pag nagkakabyo si customer. Kasi nga mga boss, napalitan na ito ng bagong repair kit at okay naman yung pagkakagawa. Wala namang problema doon. Kaya ang gagawin ko dito, ibibleed ko na lang, pwedeng may hangin lang yan. Tanggalin ko itong cup ng bleeder. Big ko lang to. Sige, bombay mo yung clutch pedal. Asa ko ba sa makina? Hindi na. Sige, bombay yung clutch pedal. Up, din mo lang. Tandaan nyo, nakadiin sa clutch pedal, tsaka nyo luwagan yung bleeder. Bomba! Din mo lang. Perme, nakadin sa clutch pedal. Bomba! Perme! Bomba! Perme! Pag solid na yung fluid na lumalabas or malinis na siya, okay na yan mga boss. Higpitan mo na ng maayos itong bleeder, tapos yung rubber cap niya, ibalik mo na. Up, bitaw. Bitaw mo na. Ganun lang mga boss pag nag-beat kayo, di ba? Napakadali lang naman, basic na basic. Dito naman na tayo ngayon sa problema ni customer sa clutch pedal dahil nga sa pag inapakan niya nga raw itong clutch pedal, matigas. Kaya nga pinalitan ito ng secondary repair kit. Kaya lang, ganun pa rin, matigas pa rin. At kung napanood nyo nga yung part 1, pag kinambyo ito, sumasabit pa. Pag ganito yung problema mga boss, dito muna ako nagpo-focus sa pusrad ng clutch pedal. Dapat may adjust mo yan ng tama. Isa pa nga sa nakita ko dito mga boss, ang laki ng clearance ng clutch pedal ni customer. Kaya ang gagawin ko nga dyan, gamit itong open wrist na number 12 at open wrist na number 14 kasi nga kontrahan yan mga boss para maluwagan po itong lock nut dito sa pusrad. Kailangan kontrahin ko yan ng number 14 na open wrist. Tsaka ako ngayon luwagan na itong lock nut ng pusrad. Ayun mga boss, naluwagan ko na. Medyo ilarga ko pa sa pagluwag itong lock nut ng pusrad. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ina-adjust ko paluwag itong lock nut niya. Dahil sa maluwag na itong nut, ibabalansi ko ngayon yung pag-adjust dito sa pusrad. Dito muna ako magsisimula sa pusrad mga boss. Diyan muna ako mag-a-adjust.
Kasi nga kung mapapansin nyo, pag inapakan itong clutch pedal ni customer, ang laki ng play niya. Kaya ang gagawin ko, medyo papahabain ko sa pag-adjust itong push rod ng clutch pedal niya. Nakita nyo, medyo nabawasan na yung play nitong clutch pedal ni customer. Tingnan nyo, idiin ko itong clutch pedal ni customer, yung pinaka-pedal niya mismo, ayan yung apakan, o tingnan nyo, diba nabawasan na yung play niya. At isa pang problema dito mga boss, kung makikita nyo, itong clutch pedal niya, mataas compare mo dito sa brake pedal. Pag ganyan mga boss, syempre naman nakakangalay yan. Pero wag kayong mag-alala dahil nga sa kung ganitong klase yung sasakyan nyo, meron siyang adjuster. Ayan mga boss, yung pipihitin ko, yan yung lock nut niya na number 14. Luwagan nyo lang yan. Pag maluwag na, gamit itong backstress sa number 14, higpitan nyo naman itong bolt. Yan mga boss, bolt yan yung iniikot ko, number 14. Pag hinigpitan nyo nga pala itong bolt, pakanan yung ikot niya. Tapos habang hinihigpitan nyo naman itong bolt, yung arm nitong clutch pedal mo, itutulak nyo yun pababa. Pag okay na yung pagkaka-adjust mo ng clutch pedal, pwede mo na ngayon higpitan itong lock nut niya para itong adjusted bolt, hindi na siya umikot. After nyan, balik na ulit ako dito sa lock nut ng push rod. Ikutin ko na itong nut niya pahigpit. Pag okay na, gamit na ako dyan ng open wrench na number 12. Para ma-final ko na nga yung higpit dito sa lock nut niya. Gagamit kayo dyan mga boss ng isa pang open wrench na number 14 para mahigpitan nyo nga ng maayos itong number 12 na lock nut niya dito sa push rod. Ayan, ganun lang naman mga boss. Tingnan nyo. Basic lang, hindi naman kayo mahihirapan. Pag okay na yung pagkakahigpit nyo, pwede nyo na ngayon subukan itong clutch pedal. Idiin ko yung mga boss at kung makikita nyo, yung play niya tama lang. At yung taas ng clutch pedal, kung mapapansin nyo, mas bumaba na siya ng kaunti dito sa brake pedal. Tignan nyo yung clearance nila, halos parehas na, di ba? Ganun lang. Ang tanong, pag pina-start ko ito, hindi na kaya sumabit yung cambio at malambot na kaya itong clutch pedal niya? Yan yung abangan yung mga boss. Kasi i-scan ko pa itong makina ni customer. Kaya pasensya muna, pakiabangan sa part 3 at sana nakakuha kayo ng idea. Muli, maraming salamat. Sana huwag nyo namang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Cambio!